ka-vloggers! Andyan pala kayo. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Sa pagpapatuloy po ng ating vlog tungkol sa paggawa ng pugon, mga ka-vloggers. Neto, hindi ko sa tinatantanan. Ginagawa ko na po itong aking yung mga pagpapatungan ng mga kaldero pagka nagluluto dito sa ating pugon. Yan mga ka-vloggers, itong ating lutuan, pugon, stove, magkakaroon po siya ng dalawang ganito sa gilid. Yan. Tapos default dyan. Ayan. Pwede nyo siyang bit-bitin dito mga ka-vloggers, ha. So puro stainless lang po yan, para habang nagluluto rito, nagpatong ka ng kahit anong bagay dito, pwede mong ipatong muna rito pagkatapos or before. So, ang ganda po, di ba? Abangan lang po ninyo ang sunod-sunod at bina-vlog ko siya or binibidyo ko para makita ko rin, souvenir ko po at mapapanood din ninyo. Dahil sa susunod na mga panahon, makikita na lang ninyo doon sa Ferdy's Travel Vlog. Puro camping adventure na lang po yun. Sa ngayon, pinaghihirapan ko muna. So, ito po mga ka-vloggers, ginagawa ko yung pinaka-bisagra ng aking patungan. Ito siya, ganito yan eh. Makikita ko lang sa inyo. Ayan o. Gagrind ko lang ito mga dulo. Bali, yung stainless na yan, maya pupunta rito. Tapos ito, nakapix ng dalawang gilid. Ito lang ang gagalaw. Tapos, kakabit ko dito sa gilid yan. So, kabilaan doon yan. Para pinakabisagra niya, para maitataas siya. Gawa na ako ng ilang piraso na to. Tatlo. Bali, 4 lang naman ang kailangan ko nito. Isa na lang. Meron pa akong ayan, mga binilog ko na pinakabisagra. Stainless lahat yan. Binilog-bilog ko lang. So, ito po mga ka-vloggers. Naikabit ko na itong kabilang side pa lang nitong grill natin. Sandali ito. Ayan na siya. Kailangan kasi pantay dito dahil may papatong nga rito yung oven, no? So, ito. Ganda na siya. Gumagalaw to. Ayan. Pwede nyo dyan bibit-bitin yan. Kabilang side na lang ang kakabit ko to. Ayan. Dito naman para maganda na. Ayan. Isang yun. So ito na po. Maganda-ganda na siya mga ka-vloggers. Tingnan nyo. Ito. Naikabit ko na yung dalawang wing. Ayan na. Makunat pa nga. At ito yung isa. Ito, makakabit lang eh. So, ayan na. Pogi na. Okay na. So, ito po mga ka-vloggers, sa pagpapatuloy ng paggawa ko ng aking pugon o yung stove, kinakabit ko na yung paa niya. Ayan na siya pinoporma ko na lahat. So, eto, tingnan nyo, ditiklop siya. Kasi ganito. Kasi siya na, wala pang paa doon sa kabilang side, ha. Andala. Yan. So, kapag nakaganyan na siya, sinubok ko siyang kargahan ng mabibigat dito dahil hindi naman ganun kabigat yung ilalagay nyo dyan eh. Kahit ano pa, ikarga nyo. Matibay siya eh. Kahit bato na nga eh. Hindi siya babagsak sa kabilang side oh.
So sa madali salita, hindi mo naman papatungan ng ganito kabigat na bato yan, no? So kayang-kaya niya, sisiw sa kanya. Kaya ginawa ko na lang siya na naka-steading ganyan para malagyan ko ng rubber tong ilalim. Tapos makalagyan pa ng mga gamit sa ilalim to pagka nasa kotse na, nakasakay na. So yan siya. Tinanggal ko muna yung grill para doon. Ayan, oh. Para sa loob yan eh. Ayan, oh, may bato rito sa kabilang side. Hindi man lang siya natitinag, di ba? Ang ganda. Palitan natin ng mas mabigat na bato. Ito. Aray. Oh. Oh. Hindi siya babagsak kahit gaano kabigat. Matibay kasi nga mabigat po to, tsaka malapad. So, okay. Tuloy-tuloy lang ang gawa habang pag may oras, mga ka-vloggers. Sige, panoorin nyo po sana to hanggang sa matapos at susubukan natin to pag natapos to. Gagawin ko na siguro mamaya ulit yung sa gilid, yung salamin. Diyan, oh. Okay. Mamaya na lang po ulit, mga ka-vloggers. Subo. So, ito. Okay na po yung paa niya. Tapos ko lang ngayon. Ayan, nakatayo na siya. Sakto naman. Pantay na pantay. Oh. Ang galing ng pagkakagawa. Pantay. May walang error. Ayos. Solve. So, nakatayo na siya sa sarili niyang mga paa. Ang galing. Dito na ako ngayon sa salamin. Pag-aaralan ko na, mga ka-vloggers. Konting-konti na lang to. Gagamit ko na to. Talagang pinaghihirapan. Right. So ito, mga ka-vloggers, sinisimulan ko naman yung para sa salamin. Ito na siya. Yan. Kakat ko na lang to. Para dyan yan. Dahil ito yung salamin niya. Ayan, no. Nakakaroon dito yan. Kailangan medyo nakataas kahit mga 1 inch. Ayan. Para medyo malayo siya, konting-konti sa apoy, kahit na heat resistant naman sigurado to dahil galing sa oven, mga ka-vloggers. Kung ba't marami yan, galing sa isang oven yan eh. Ayan, no, kinalas ko sa rito. Diyan galing yan. Kaya kung bakit naka-curve to salamin na to, ayan, no, kinalas ko. Sinira ko yung isang oven na yero. Ayan, yero lang eh. Hindi pwede. So ang gusto kong mangyari ay puro stainless nga kasi. Tsaka stove natin to eh. Pang malakasang stove to. Ayan, may paa na siya, di ba? Yan ang magiging forma niyan. Makikita nyo rito yung apoy. So malapit na po yan, mga ka-vloggers. Konti-konti lang. Supo. Mga ka-vloggers, ito medyo may katotohanan na to. Medyo nagawa ko na tong frame nitong ating salamin. Ayan siya, di ba? Maporma na. No. Meron na siyang paa. So, yung frame niya, to, nagawa ko na ng konti. Bukas naman ulit yung kasunod. So, ayan na. Nakahubog din dito sa gilid yan, ha. Ayan, ha. Tapos, ito, papasok dito, medyo nakapasok ng konti, magkakaroon siya ng stopper doon sa loob. Ayan, doon, oh. Doon. Medyo nakapasok dito ang stopper nito.
Tapos ididikit ko ng silicone na fireproof yan. Tapos magkakaroon ng harang dito. Yan. Pero nandun siya sa loob para medyo safe yung salamin. Ayan ang makapasok sa ganyan. Lilinisin ko na lang yan pag natapos na. Ayan na. Makikita na ninyo yung loob. Tapos itong grill, pinapasok lang ng diretso to. Ayan o. Lahat yan kinumpit ko. Kailangan lahat sakto. Oh. Diba? Mas makikita nyo na rito yung apoy yan. Oh. Ang galing mga ka-vloggers. Super! So mga ka-vloggers, ito nagawa ko na yung forma nung para sa salamin. Tingnan nyo po. Ayan na siya. Meron na siyang frame. So ang gagawin ko rito, papatong na lang po yung salamin dyan. Ayan o. Ito. Marumi pa tong salamin natin eh. Gagamitan ko na lang ng blade dyan yan. Tapos na eh. Ayan o. Oh. Patong lang siya dyan. Tapos yan na. Oh. Kaya ang kalalabasan niya, ganyan na. May salamin na. Tapos, lalagyan ko yan ng sealant na fire sealant. Tawag yata nila ron. Kumbaga, fire resistant. Tapos, lalagyan ko to ng bracket dito na nakatupi. Pagka may sealant na to, yung nakatuping bracket, ispat na lang dito para protection na lang sa salamin. Yun. Ganda na. Matatapos na. So, ito, mga ka-vloggers, nabot na ako ng dilim. Ayan, gabi na. At nakailaw na lang ako rito. Kasi nga, gusto na sanang matapos na siya. Pagod na ako. Pero, ang ganda-ganda na po niya. Tingnan nyo, mga ka-vloggers. Libat doon sa nagawa ko na yung doon sa salamin, diba? Yung pinaka intake ng hangin dito sa may pinto, nagawa ko na. Ngayon lang. Tingnan nyo po. Ayan o, diba? Kanina ito yung ginawa ko. Yung tungkol dito sa salamin. Ngayon, ito naman mga ka-vloggers, may ginawa rin ako rito. Diba? Nakita na ninyo noon to. Yung pinto. So, ito, may ginawa akong bago. Ito, para sa intake ng hangin. Ayan o. Tataka kayo bakit merong ganyan. Hindi ko pa lang nahalilinis ha. Katatapos ko lang, gabi na po eh. Ito, pwede mong buksan ng konti. Diba? Yan yung entry ng hangin. Kumbaga, para makakapasok siya. Tapos doon lalabas sa taas. So, merong ganyan. Para sarado. Meron din siyang medyo bukas lang. At merong bukas talaga yan. So, para kung gusto mo na hindi ka masyadong malakas sa kahoy, konti lang yung hangin na papasok, ganyan. Ito, kung gusto mo talaga, i-open mo na. Di ba? Ganyan. So, ganda. Pinatibayan ko lang to. Yan, gaya ng dati. Mga common sense lang po yan. Yan ang mga tornilyo lang yung bisagra ko. Tornilyo na may nut. No? Tapos to, tornilyo rin to. Ayan, no? Okay. Bukas linis-linis na lang po to. At ginabi na ako. Pagod na. Sige po. Bukas na lang ulit. Super. So, ito na po mga ka-vloggers. Katatapos ko lang kabit yung salamin. Meron na siyang salamin ngayon. Ganda na.
Matapos ko rin tong anong to. Ang mahuhuli na lang dito yung exhaust, yung pinaka chimney niya. Tingnan niyo po. So ito na mga ka-vloggers, oh. Nakasalpak na po yung salamin. Beblading ko na lang mamaya ay pag natuyo yan, siguro bukas. Yung mga paligid niya sa magilid-gilid. Pero ano na siya, nakalagay na. Tapos nilagyan ko rin ng suporta, mamaya matunaw yung silicone kumalas. Nilagyan ko rin siya ng ganyan. Harang. Kumbaga bracket na ano. Tapos meron ding sealant yan. Yung sealant na ginamit ko dyan, in-order pa natin sa online to. Yan. Sana kaya niya. Ayan, no? Fire stop sealant. Gawa ng ABC. Okay, galing. So, nabuo ko na rin. Tapos na rin siya mga ka-vloggers, ha. Ayan na. Oh. May salamin na. Masusubok na natin to kung gaano kaganda to. Andali, bababa ko lang siya. Ayan. Kayang-kaya lang siyang buhatin. Hindi naman siya ganun kabigat. Kumbaga, ayan o. Diba? Sisiw lang, magang lang. Tapos may salamin na rin sa gilid, o. Nakita nyo? Gaya nga ng pinakita ko sa inyo, ito. Kompleto na rin. Yung mga lock niya. Ito ang intake ng hangin. Tapos ito maitutupi. Ito inaantay ko na lang, in-order ko na po namin ni Architect. Si Architect ang sponsor nitong chimney rito. Magkakaroon siya ng tubong packet na gano'n para hindi sa'yo pumupunta yung usok. So yan na. Ganda na, tapos na. So ito na po mga ka-vloggers. Dumating na po yung mga kailangan natin na stainless, pati po ito para dito po sa ating stove. O yung ginagawa ko nga pong pugon, ito siya, oh. Almost finished na. Naipakita ko naman sa inyo, di ba? Sunod-sunod. Yan nga yung salamin niya. So mga ka-vloggers, to dumating tong ano, mga stainless na to, na in-order namin doon sa Stainless Depot. Shout out po sa inyo, Stainless Depot. So iba kasi itong mga stainless nila, magaganda. Distress to mga ka-vloggers. So tingnan nyo, may mga tatak po. So yan, para po dyan yan sa exhaust ng ating pugon. Tapos ikakabit to. Mga ka-vloggers, itong anong to, ayan o, hahaba pa yan, mga ilang ganito pa set siguro. Hindi ko makalain na nakaka-order sa online. Ayan o, yan ang kalalabasan niya o, ganda. Lahat stainless, di ba? So yan po kasi no mga ka-vloggers. Sandali, steady ko lang dyan, ha, huwag kang babagsak. So yan mga ka-vloggers, parang ganyan na. Ayan, lumayo ako dito o. Kakaroon siya ng dire-diretso, at kung nasa outdoor siguro dire-diretso lang na mataas yan, no? So meron pa isa rito, ayan, no? Idudugtong ko rin dyan, ditanggal siyempre, ganyan. So ang trabaho kasi nito para sa paglabas ng usok at init na manggagaling po mga ka-vloggers dun sa kahoy, no? Kasi ang gatong po nito ay kahoy. Inuulit ko. Maglalagay ng mga kahoy dyan. Tapos lalabas dyan ang entry na hangin dito, no? Tapos, kaya ganyan mga ka-vloggers ang ginawa ko. Malapad sabi nyo. Tsaka 2.0 na stainless, no? Dahil nga po dito sa oven na to. Yung oven na yan mga ka-vloggers, gagamitin lang po yan kapag nagka-camping. Kasi itong ginagawa ko pong to para sa camping lang to mga ka-vloggers, yung camping adventure. Yung gagawin namin ng mga camping adventure doon po sa Ferdy's Travel Vlog, yung isa natin channel. Sana mga ka-vloggers, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe po doon,
subscribe na po kayo. Maganda yun at marami pa kaming gagawin na mga video doon. Yung camping adventure kung saan lugar, pipilitin namin mapaganda po yun at talaga interesado ko ron. At siyempre, ando pa rin yung paminsan-minsan na punta natin sa mga palengke. Siguro yung mga travel sa kung saang bansa o lugar din sa Pilipinas, no? So, ito mga ka-vloggers, para lang to sa camping adventure natin, ha? Ayan, no? Dito, habang nasa camping kami, pwede na mag-bake si Madam ka-vlogger ninyo rito. Oh, pwede siyang gumawa ng kung anong gusto niya. Ha? Habang nasa camping. Yung init po nitong kahoy, yung singaw dito sa ilalim, siya ang magluluto o magbibigay ng init dito sa oven dito sa ibabaw. Kaya sakto-saktuhan kung titignan ninyo mga ka-vloggers, ha. Yan, habang binabalahan nyo ng kahoy itong ilalim na to, iinit siya ng todo dahil stainless yan. Paiinitin niya yung ibabaw nito at lulutuin naman ng init itong nandito sa taas, ha. Ngayon, pwede rin mga ka-vloggers, dahil nga po mainit yan, no? Pwede ka rin magluto dito. Habang mainit yan, mga cast iron na, oh, magsisisig kami habang nasa camping. Gagawa ko ng sisig. Sisig a la Ferdi, mga ka-vloggers, ha? Or, pwedeng magluto din dito. Sandali lang pong kukulo o masusunog lahat ng luluto dyan kung hindi nyo babantayan. Dahil magiging mainit na mainit to. Dahil sa ano ng apoy, mga ka-vloggers, sa yung abo nandito sa baba. So, pinakita ko lang po sa inyo, mga ka-vloggers, ang step by step. Nakita naman ninyo kung paano ko sinimulan itong paggawa nito. Yung hirap. At sa isa na rin, tumagal nga itong video na to, itong kasunod na to, kasi nga ginagawa ko si Everest. Siguro napapanood ninyo din sa Ferdy's Vlog, di ba? Pero lahat po ng ginagawa kong to, mga ka-vlogger, sana abangan ninyo doon sa isang channel, Ferdy's Travel Vlog. Doon gagamitin to. Makikita ninyo ang purpose nito. Kapag nag-camping na kami, laging dala tong pugon na to, si oven, dahil siya magiging sentro ng aming vlog tungkol doon. Magsisibak ako ng kahoy, magluluto kami rito, at napakaganda po nun. Abangan po sana ninyo at sana mag-subscribe po kayo ron, mga ka-vloggers. So, paano mga ka-vloggers? Dito ko natatapusin tong mga vlog tungkol dito sa oven natin. Abangan nyo na lang po habang ginagamit na po to, no? Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga suporta, lalo na dito sa channel na to, Ferdy's Vlog. Ano pa po ba sasabihin ko? Ito na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat.